Ilang tao na ba ang kilala mong nabuhay sa ilusyong kailangan nilang pasayahin ang lahat? Napinasan nila ang bigat ng inaasahan ng mundo, itinago ang totoong nararamdaman hanggang sa mapagod sila ng husto. Isipin mo si Robin Williams. Isang taong nagpatawa sa buong mundo, ngunit sa loob niya may kirot na hindi masambit. Isang talinong matalim ngunit hindi kinaya ang tahimik na bigat ng panggigipit, ng pag-iisa, at ng labis na pagpipilit sa sarili. Kapag hindi mo natutunang alisin ng tahimik ang mga bagay na unti-unting pumapatay sa loob mo, maaaring maging malupit ang kahihinatnan. Hindi lang para sa'yo kundi para rin sa mga nagmamahal sa'yo. Hindi para aliwin ka ang layunin ng video na ito. Isa itong paanyaya. Paanyaya para makalaya ka. At kung matatapos mong panoorin ito at maisasabuhay ang mga aral na ibabahagi dito, isang bagay ang maipapangako ko, muling babalik sa'yo ang kapayapaan. Isang uri ng kapayapaan na hindi kayang agawin ng mundo. Ako si Adriano. Mahigit 10 taon na akong nabubuhay sa ilalim ng liwanag ng pilosopiyang Stoic. At ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang 10 bigat na hindi nakikita, mga pasanin na kailangang mong putulin ng tahimik kung nais mong maramdaman ang linaw, lakas, at kalayaan. Pero bago ang lahat, hayaan mong unahin ko ang 4 na pinakamatindi, ang mga pinakawasak na pasanin, at sa parehong panahon, ang pinakakapangyarihang putulin. Napansin mo na ba kung gaano tayo nasanay na mabuhay para sa papuri ng iba? Na parang ang tama lang ay ang sinasang-ayunan ng lahat. Na parang may halaga lang ang ginagawa natin kapag may nagsabing mahalaga ito. Isa sa mga pinakatinagong pasanin ng tao ay ang labis na paghahangad ng pagsang-ayon. Tahimik itong gumagalaw. Hindi ito sumisigaw kundi bumubulong. Nararamdaman mo ito kapag nagdadalawang isip kang magsalita ng totoo. Kapag hindi ka makatanggi dahil baka may masaktan. Kapag pinipilit mong pumasok sa mga lugar na matagal mo nang alam na hindi ka nababagay. Ang ganitong klaseng pagkauhaw sa pagtanggap ay kadalasang nagmumula sa isang takot na bihirang nating mapansin, ang takot na tanggihan. At ang takot na ito, kadalasan, ay hindi natin namamalayang nabuo sa atin sa pagdaan ng panahon. Binuo ito ng mga salitang masakit noong kabataan natin na hindi natin naproseso. Ng mga taong hindi tumanggap sa atin noong tayo'y mga teenager. Ng paulit-ulit na paghahambing sa social media. At bago mo pa malaman, nabubuhay ka ng may ngiti sa labi, pero may labanan sa loob, sa pagitan ng tunay mong pagkatao, at ng taong inaasahan ng iba na maging ikaw. May sinabi si Epicteto, kung nais mong maging malaya, huwag mong hangarin ang pagsang-ayon ng lahat. Isa itong aral na nakapagpapalaya. Sapagkat ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa sandaling huminto kang kumbinsihin ang mundo at sinimulang kumbinsihin ang sarili kung sino ka talaga. Pero nangangailangan ito ng tapang. At paulit-ulit na pagsasanay. Sa totoong buhay, nangangahulugan ito ng paggawa ng maliliit na desisyon na taliwas sa iyong kabustuhang mapalugod ang iba. Halimbawa, ilang beses ka na bang niyaya sa isang bagay na ayaw mo naman talagang puntahan, pero sumama ka pa rin dahil ayaw mong magmukhang bastos. Ilang beses mong tinanggap ang dagdag na trabaho kahit sobra ka na dahil ayaw mong mapagkamalang tamad. Iyon ang mga sandaling ipinagkanulo mo ang sarili mo habang pinipilit mong ngumiti. At sa bawat ulit na mangyari ito, unti-unti ring nawawala ang kapayapaan mo. Itinuturo ng Stoicismo na dapat tayong mamuhay ayon sa ating likas na katuwiran at hindi sa batayan ng panlabas na inaasahan. Pinatatag ito ni Marco Aurelio nang sabihin niya, ang tama ay mananatiling tama kahit walang gumagawa nito. At ang mali ay mananatiling mali kahit lahat ay ginagawa ito. Isa itong matinding paalala, ang halaga mo ay hindi nagmumula sa opinyon ng iba, kundi sa paninindigan mo sa kung ano ang tama. At habang tumatagal, lalo lang itong lumalala. Dahil habang mas pinipilit mong baguhin ang sarili mo para magkasya sa kahon ng mundo, lalo kang naliligaw kung sino ka talaga. Sinisimulan mong limutin kung ano ang nagpapasaya sa'yo, kung ano ang pinaniniwalaan mo, kung ano ang tunay mong ninanais. Parang nabubuhay ka palagi na parang kailangang makibagay. At darating ang oras, may kapalit yan. Ayon sa isang pananaliksik na inilathala ng Harvard Business Review, higit sa 60% ng mga tao ang iniiwasan ipahayag ang kanilang totoong opinyon dahil sa takot sa paghusga ng iba. Direktang naapektuhan nito ang kalusugan ng isip, tumataas ang antas ng pagkabalisa, pakiramdam ng emosyonal na pag-iisa, at sa ilang kaso, pati depresyon. Sapagkat ang isipan ng tao ay nangangailangan ng pagkakaugnay. Kapag ang ginagawa mo sa panlabas ay hindi umaayon sa nararamdaman mo sa loob,
nabubuo ang isang tuloy-tuloy na tensyon, hindi nakikita, pero masakit at nakapipinsala. Isa pa, ang pagsandig sa pag-apruba ng iba ay hindi matibay. Maaaring katanggap-tanggap ka ngayon, pero bukas, hindi na. Palaging nagbabago ang pamantayan. Nag-iba ang mga algorithm. Nagbabago ang panlasa ng lipunan. Kung umaasa ka rito para sa direksyon sa buhay, para kang dahon na nililipad ng hangin, wala sa sariling lakas, walang layon. Isang malungkot na halimbawa nito ay si Amy Winehouse. Isa siyang pambihirang mang-aawit, may likas na talento, pero may malalim na pangangailangan din na mahalin, tanggapin, unawain. Ngunit unti-unti, ang pananabik niyang ito ay nyurakan ng mga inaasahan ng industriya, ng kasikatan, at ng mga taong nakapaligid sa kanya. Sa bawat pagsubok niyang magbago para umayon, mas lalo siyang nawawala sa sarili. Hanggang sa dumating ang puntong hindi na kinaya ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang pagpanaw ay hindi lang tungkol sa katawan. Isa itong trahedyang likha ng mga sirang pangarap, mga bigong pagsubok na maging siya mismo. Ngunit balikan natin si Keanu Reeves. Isang tanyag na aktor na tumatangging yumakap sa karaniwang pamumuhay ng isang celebrity. Iwas siya sa social media, bihira sa mga eksenang walang saysay, nagsasakay ng tren, nabubuhay ng payak. At ang nakakagulat, isa siya sa pinakanirerespeto sa buong industriya ng pelikula. Hindi dahil sa sinusubukan niyang makuha ang respeto ng iba, kundi dahil sa ayaw niyang habulin ito. Ang respeto ay dumating dahil sa katapatan niya sa sarili, sa kabuuan niyang pagkatao. Kung gusto mong magsimula ngayon, hindi mo kailangang gawin ang isang matinding pagbago. Simulan mo lang sa maliliit na hakbang patungo sa sarili mong katotohanan. Kapag naantala ka sa isang pag-uusap, huminga ng malalim at magpatuloy ng may katahimikan. Kapag pinipilit kang sagutin agad ang isang bagay na hindi komportable para sa iyo, sabihin mo lang, mas gusto kong pag-isipan ito ng maayos bago magpasya. Kapag may taong nais ipilit ang paniniwalang salungat sa iyong mga pinanghahawakan, makinig ka, pero huwag kang magkunwaring sumasang-ayon. Dahil ito ang tunay na anyo ng respeto sa sarili. At mapapansin mo ang isang bagay, habang tumitindig ka sa sarili mong panig, mas lalong lilinaw kung sino talaga ang mga taong may tunay na paggalang sa iyo. May ilang lalayo. At maaaring masakit ito. Pero huwag kang magpalinlang, hindi ka talaga nila tinanggap. Tinanggap lang nila ang bersyong pinilit mong ipakita. Ang pilosopiyang stoiko ay hindi nagtuturo na maging malamig. Tinuturuan ka nitong maging matatag. Matatag sa tama, kahit ito'y mahirap, kahit hindi ito popular. At ang tama sa pagkakataong ito, ay ang huwag isuko ang sarili mong pagkatao para lang mapasaya ang mga taong hindi rin naman mananatili kapag dumaan ka sa unos. Kung ang hinahanap mo ay tunay na kalayaan, matutong tumindig sa sarili. Pakinggan ang sarili mong hatol higit sa bulong ng lipunan. Sapagkat sa oras na tumigil ka na sa paghahangad ng pagpapatunay, doon mo palang mararanasan kung paano ang tunay na pamumuhay. At ang pamumuhay ng totoo ay isang tahimik, ngunit napakailalim na tagumpay. Maraming tao ang hindi makatulog hindi dahil sa pisikal na insomnia, kundi dahil tuwing ipipikit nila ang kanilang mga mata, muling bumabalik ang mga alaala. Isang salitang binitiwan ng masakit. Isang pagkakamaling nangyari taon na ang nakalipas. Isang pagkakataong nasayang. Parang sirang plaka ang isip, balik ng balik ng balik. Naranasan mo na ba ito? Naranasan mo na bang maramdaman na parang nakakulong ka sa isang panahon na matagal nang lumipas? Kapag ang nakaraan ay hindi nauunawaan, nagiging tanikala ito. At ang pinakamapanganib ay ang katotohanang ang kulungang ito ay hindi mula sa labas, kundi galing mismo sa loob mo. Sa bawat alaala na hindi mo pa naayos, sa bawat bigat ng konsensya na hindi mo pa nabibitawan, lalo mong pinatitibay ang mga gapos na pumipigil sa iyong umusad. Sa pilosopiyang Stoic, malinaw na tinalakay ang ganitong aspeto. Si Seneca ay minsang nagsulat, ang taong nagdurusa bago pa man dumating ang oras ay nagdurusa ng higit pa kaysa nararapat. At ang mga salitang ito ay tila susi, sapagkat ipinapakita nito na ang paghihirap ay hindi lamang dahil sa mga nangyari, kundi sa kung gaano ka pa rin nakakapit sa mga iyon. Natural lang na makaramdam tayo ng pagsisisi. Bahagi ito ng pagiging tao. Ngunit may malaking kaibahan ang matuto mula sa nakaraan at ang mabuhay pa rin dito. Dito madalas nadarapa ang marami. Ang buhay ay nagiging parang sirang plaka sa isipan, paulit-ulit na binabalikan ang mga eksenang tapos na para bang nangyayari pa rin. Hindi lang nito inuubos ang lakas mo, tinatanggalan ka rin ito ng kakayahang maranasan ang kasalukuyan.
Ngayon, pinatutunayan na ito ng agham ng utak. Sa isang pananaliksik na inilathala ng American Psychological Association, nakita na ang mga taong may ugaling paulit-ulit na isipin ang mga pagsisisi ng nakaraan ay may doble ang posibilidad na magkaroon ng depresyon. Dahil ang ating utak, sa tuwing inuulit natin ang masasakit na alaala, ay muling pinapagana ang mga bahagi nitong konektado sa pisikal na sakit. Sa madaling salita, kapag binabalikan mo ang sakit, iniisip ng katawan mo na nangyayari pa rin ito. Ngunit paano makakawala sa ganitong kalagayan? Ang sagot ay hindi sa pagkalimot sa nakaraan, sapagkat ito'y magiging pagtanggi sa iyong sariling kwento. Nasa paraan ng pakikipag-ugnayan mo sa nakaraan ang tunay na pagbabago. Isa sa mga mabisang gawain ay ang paggamit ng pagsusulat ng may kamalayan. Kumuha ng papel at panulat o kahit ang talaan sa iyong cellphone at isulat ang lahat ng sugat na bitbit mo pa rin. Walang sensura. Isabuhay ang nararamdaman. Bigyan ito ng pangalan. Hubugin sa salita. Pagkatapos, basahin ito ng malakas. At tapusin gamit ang isang simpleng pangungusap na may lakas, hindi ko nahawak ito. Kung pipiliin mong sunugin ang papel o burahin ang tala, nagiging simbolo ito ng pagpapalaya. At hindi ito kababalaghan. Isa itong kilos ng neuroplasticity, ang kakayahan ng utak na matutong magbago, bumitaw at humakbang. Ang kwento ng buhay ni Kurt Cobain ay isang matinding halimbawa ng hindi na iprosesong nakaraan. Mga sugat sa kabataan, paulit-ulit na pagtanggi, at isang pusong masyadong sensitibo, lahat ito ay unti-unting bumalot sa kanya. Ang sakit na daladala niya ay tahimik pero walang humpay. At kahit gaano pa kalawak ang talento at kasikatan niya, hindi ito naging sapat upang patahimikin ang mga tinig sa loob niya. Sapagkat ang kapayapaan ay hindi nagmumula sa labas. Dumadating ito kapag natutunan mong pakawalan ang mga bagay na hindi mo na kayang baguhin. Sa kabilang banda, may isang kwento ng matinding pagbabago, si Oprah Winfrey. Isang babae na dumaan sa pang-aabuso, matinding kahirapan at paulit-ulit na pagtanggi. Ngunit sa halip na hayaang lamunin siya ng kirot ng nakaraan, pinili niyang gawing gamit ang bawat sugat na yon. Bukas siyang nagsasalita tungkol sa kanyang nakaraan, hindi bilang biktima, kundi bilang isang taong nakalampas na. Ito ang tunay na diwa ng stoicismo. Hindi tungkol sa pagbura ng sakit, kundi sa pagbibigay sa sakit ng bagong direksyon. Sa araw-araw mong buhay, maaari kang magsimula sa mga maliliit na hakbang. Sa tuwing darating ang kirot ng pagsisisi, huminto ka. Tanungin ang sarili, may magagawa pa ba ako tungkol dito? Kung wala na, bitawan. Kung meron pa, kumilos. Ngunit huwag mong hayaang manatili ang sakit sa loob mo nang walang dahilan kundi ang nakasanayan mo lang ito. Dahil may mga tao na patuloy na naghihirap, hindi mais dahil sa sakit na nararamdaman, kundi porke nasanay na silang dalhin ang bigat kahit tapos na ang sugat sa kanilang kalooban. Si Marco Aurelio ay nagsulat ng isang bagay na may malalim na kahulugan, tanggapin mo ang anumang dala ng tadhana, mahalin mo ang mga taong idinugtong nito sa iyong landas, at gawin mo ito ng taos puso. Kabilang dito ang pagtanggap sa mga landas na iyong nalakaran na, kahit pa ang ilan sa mga ito ay gusto mong baguhin kung may pagkakataon. Sapagkat, ang katotohanan ay walang maling landas kung may natutunan ka mula rito. Ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa sandaling huminto ka sa pakikibaka laban sa oras. Kapag naunawaan mong ang nakaraan ay hindi na kayang baguhin, ngunit maaari mo itong unawain. At higit sa lahat, kapag pinili mong huwag hayaang ang iyong buhay ay itakda ng mga pahinang matagal ng naisara. Sapagkat kahit pa ang iyong nakaraan ang humubog sa iyo, hindi ito kailangang maging tirahan mo. Ang pagpili na magpatuloy ay isang desisyong tahimik, ngunit maaaring ito ang pinakamakapangyarihang hakbang na magagawa mo ngayon. Naranasan mo na bang masayang ang mga oras, ang mga araw, marahil maging ang mga linggo, sa pagtatangkang kontrolin ang mga bagay na wala naman talaga sa iyong kapangyarihan? Nabalisa ka na ba dahil hindi ka sinagot ng isang tao, dahil hindi umayon sa plano mo ang mga pangyayari, o dahil ang takbo ng buhay ay lumiko sa direksyong hindi mo inasahan? Ang halo ng kawalan ng magawa at ng pagkabigo ay isa sa mga pangunahing sanhi ng matinding pagkabalisa sa kasalukuyan. At ang mas nakakagulat pa, nagsisimula ito sa ilusyon ng kontrol. Pinalalaki tayo sa paniniwalang kung susundin natin ang lahat ng tama, lahat din ay magiging maayos. Ngunit ang totoo, napakalaking bahagi ng buhay ay wala sa ating mga kamay. Pilitin mang hawakan ang mga bagay na hindi natin hawak ay parang pagtatangkang saluhin ang hangin gamit ang ating mga palad. Si Marco Aurelio,
isang Romanong emperador at isa sa pinakamahalagang boses ng pilosopiyang Stoiko, ay nagsabi, kung wala ito sa iyong kapangyarihan, hindi ito dapat tumira sa iyong isipan. Madaling pakinggan, ngunit napakahirap isabuhay at gayunman, napakaginhawa kapag natutunan. Sa mundong po ng pagmamadali at kompetisyon, ang ilusyon ng kontrol ay nagiging lason. Sinusubukan mong impluwensyahan kung paano ka nakikita ng iba, pinipilit mong abutin ang mataas na pamantayan sa trabaho, kahit may mga panlabas na hadlang, ginugugol mo ang lakas sa pag-ayos ng asal ng mga mahal mo sa buhay, at sinusubukan mong kontrolin pa ang kinabukasan. Ngunit ang lahat ng iyan, wala talaga sa iyong mga kamay. At ang nangyayari, kapag pinipilit mong hawakan ang hindi mo hawak, ang natitira sa iyo ay puro pagkabigo. Napupunta sa estado ng walang katapusang pag-aalala ang iyong isipan, laging naghihintay sa isang bagay na hindi kailanman mangyayari sa paraang gusto mo. At may kabayaran ito. Ayon sa American Institute of Stress, humigit kumulang 83% ng mga manggagawa sa Estados Unidos ay nakararanas ng matinding stress dahil sa mga salik na wala sa kanilang kontrol, tulad ng mga desisyon ng kanilang mga amo, kalagayan ng ekonomiya at mga hindi inaasahang pagbabago. Ang epekto nito ay sumasaklaw mula sa pisikal na kalusugan, tulog, relasyon, hanggang sa kabuuang kalidad ng pamumuhay. Ano ang dapat gawin? Ang sagot ay focus. Ituon ang iyong atensyon sa mga bagay na tunay na nasa ilalim ng iyong kontrol. Isa ito sa pinakapangunahing aral ng pilosopiyang Stoiko. Sa halip na sayangin ang oras sa pag-iisip ng bakit ito nangyari, simulan mong itanong sa sarili, ano ang kaya kong gawin ngayon? Ang ganitong tanong ang bumabalik sa iyo ng kakayahang hawakan ang iyong enerhiya at katahimikan. Isang praktikal na paraan para maisabuhay ito ay ang paggawa ng listahan na may 2 kolong. Sa isang panig, isulat ang lahat ng bagay na kontrolado mo, ang iyong mga kilos, ang mga salitang binibitawan mo, ang iyong pagsisikap, at ang mga pasyang ginagawa mo. Ang isang panig ay tungkol sa lahat ng bagay na hawak mo, ang iyong ries, ang iyong decises, ang iyong intents. Sa kabilang panig naman ay ang lahat ng hindi mo kontrolado, ugali ng ibang tao, panahon, nakaraan, at ang mga hindi inaasahan. Gawin mong gawain sa bawat araw ang pagtingin sa 2 kolom na ito. At mangakong ilaan lamang ang iyong oras at lakas sa kung anong nasa unang kolom. Ang isa pa bitawan mo. Si Michael Jackson ay isang masakit na halimbawa ng kung ano ang pwedeng mangyari kapag ang pagnanasa sa kontrol ay pumuno sa buong buhay. Pinaplano niya ng detalyado ang lahat, ang kanyang karera, imahe, at bawat pagganap. Pero kasabay nito, nakakulong siya sa tuloy-tuloy na pag-aalala, puno ng duda sa mga tao sa paligid niya, at pilit kinokontrol maging ang paraan kung paano siya maaalala. Ang labis na paghabol sa kasakdalan at kontrol ay naging dahilan ng isang kapaligirang hindi na niya kinaya, para sa sarili niya at sa kanyang isipan. Isang buhay na makinang, ngunit nilamon ng tahimik na pagkapagod. Sa kabilang banda, pagmasdan si Joaquin Phoenix. Isang aktor na kinikilala sa buong mundo at nagkamit ng maraming parangal. Pero pinili niyang umiwas sa karaniwang ruta ng kasikatan. Hindi niya sinusubukang pamahalaan ang media, iniiwasan ang mga hindi kailangang paglabas sa publiko, at ibinubuhos ang sarili sa 2 bagay, sa tapat na pagganap at sa simpleng pamumuhay. Naiintindihan ni Joaquin na ang kaya niyang panghawakan ay ang kanyang dedikasyon, ang kanyang presensya, ang kanyang sining. Ang iba pa tinatanggap niyang hindi niya kontrolado. Ang pilosopiyang Stoiko ay hindi nagtuturo ng pagsuko. Ang tinuturo nito ay ang pagtanggap, hindi bilang anyo ng kawalan ng lakas, kundi bilang tanda ng pagiging ganap. Kapag tanggap mo kung ano ang hindi mo kontrolado, mas malaya kang kumilos sa kung ano ang sakop mo. Dahil kapag pinilit mong hawakan ang lahat, ikaw ay nauubos. Pero kapag tinutok mo ang lakas sa mga bagay na nakasalalay sa iyo, ikaw ay lumalakas. At totoo rin ito pagdating sa mga relasyon. Ilang beses mo nang sinubukang baguhin ang isang tao. Pilit binabago ang ugali ng isang taong mahal mo. Umaasa kang kikilos siya ayon sa iyong inaasahan. At sa bawat hindi pagtupad ng taong iyon sa iyong inaasahan, ikaw ay nasasaktan, nadidismaya, at nalulumbay. Pero ang tanong, iyan ba ay pag-ibig, o iyan ba ay pagtatangka lamang na kontrolin ang hindi mo naman hawak? Ang pagsasabuhay ng prinsipyong ito ay nangangailangan ng paulit-ulit na pagsasanay. Sa susunod na may taong gumawa ng isang bagay na hindi mo gusto, bago ka tumugon, itanong mo muna sa sarili mo, ako ba ang may kontrol dito? Kung hindi, huminga ng malalim. Tumahimik. At alalahanin ang mga salita ni Marco Aurelio,
Ang katahimikan ay dumarating kapag iniayon mo ang iyong puso sa kung ano ang totoo at hindi sa kung ano ang gusto mo sanang mangyari. Ang tunay na kapayapaan ay makakamtan mo kapag natanggap mong hindi ikaw ang may hawak ng buong sansinukob, pero ikaw ang may hawak ng sarili mo. At iyan ay sapat na kapangyarihan upang baguhin ang iyong buhay. Hindi mo kailangang kontrolin ang lahat. Ang kailangan mo lang ay kontrolin kung sino ka sa harap ng lahat ng iyon. At ang pasyang iyan sa iyo lang nagmumula. May mga taong unti-unting lumalayo sa iyo, pero ikaw pa rin ang ayaw humiwalay. May mga taong ubos na ubos ka na sa kanila, sinasaktan ka, pinapababa ang pagkatao mo, pero patuloy mo pa ring pinipilit na sila'y manatili sa paligid mo. At ang mas masaklap, tinatawag mo pa itong pagmamahal. Katapatan. Pananagutan. Subalit sa totoo lang, hindi damdamin ang nag-ugnay sa iyo, kundi takot. Takot na maiwang mag-isa. Takot na masabihang wala kang utang na loob. Takot na maramdaman mong masama kang tao sa pagputol ng ugnayang minsang naging mahalaga. Ngunit ang pagpapanatili ng mga lasong relasyon sa iyong buhay ay parang pagpipilit na buhatin ang isang bag na puno ng bato kahit matagal na itong walang laman. Ang mga ugnayang pinakananakit sa atin ay kadalasang may matibay na emosyonal na ugat. Isang kaibigang matagal mo nang kasama na ngayon naging manipulatibo. Isang kamag-anak na palaging binabagsak ang tiwala mo sa ilalim ng pangakong nagmamalasakit lang. Isang karelasyon na palaging pinaparamdam sa iyo na ikaw ay kulang, mas dinadaan sa paliwanag na ganun lang daw talaga siya magmahal. At sa halip na itakda ang hangganan, pinipili mong manahimik. Sa halip na lumayo, nilalabanan mong unawain. Hanggang sa mapagtanto mong ubos ka na, emosyonal na pagkapagod na hindi mo namamalayan, sapagkat unti-unti mo na palang ibinigay ang lahat. Ang pilosopiyang Stoika ay hindi nagsusulong ng pagiging manhid. Ipinapaalala nitong mahalaga ang karunungan para malaman kung ano ang dapat palagpasin. Isinulat ni Marco Aurelio, ang kaluluwa ay nananatiling matatag kapag hindi ito naapektuhan ng mga bagay mula sa labas. Lalo na pagdating sa mga ugnayan. Dahil hindi lahat ng nanggagaling sa taong may pagmamahal ay mabuti para sa iyo. At hindi lahat ng lapit ay nakagagaling. Ang kakayahang makita ang kaibahan ay tanda ng emosyonal na paglago. Ayon sa agham, ang mga relasyon na paulit-ulit na nagpapahina sa damdamin ay may direktang epekto sa katawan. Isang pananaliksik na nailathala sa psychosomatic medicine ang nagsabing ang mga taong nabubuhay sa mapanirang ugnayan ay may mas mataas na antas ng cortisol, ang hormone na responsable sa stress. At kapag palagi ang mataas ang antas ng stress hormone na ito, apektado ang resistensya ng katawan, ang tulog, ang timbang, ang memorya, at maging ang haba ng buhay. Ibig sabihin, ang pagtitiis sa isang taong paulit-ulit na nagpapabigat sa iyo ay literal na nagkakasakit sa iyong katawan. At tatawagin mo pa ba itong tali na hindi pwedeng putulin? Sa ganitong mga pagkakataon, ang pananahimik ay isang uri ng proteksyon. Hindi ito tungkol sa pagsigaw, hindi ito pagputol ng ugnayan sa marahas na paraan. Ito'y tungkol sa pag-atras na may dangal. Hindi kailangan ng eksena, sapat na ang malinaw na hakbang ng paglayo. Kung ang isang tao ay paulit-ulit na nakakasakit sa iyo, kung ang presensya niya ay nangangahulugang kailangang mong isuko ang iyong sarili, ang distansya ay hindi kabastusan. Isa itong uri ng pag-aalaga sa sarili. Ang tunay na paggalang ay nagsisimula sa pagtigil sa pananakit sa sarili alang-alang sa panlabas na kapayapaan. Si Britney Spears ay isang matinding halimbawa ng maaaring mangyari kapag ang isang tao ay pinapaligiran ng mga taong kumokontrol, pumipigil, at nagdedesisyon para sa kanya. Sa loob ng mahigit isang dekada, kahit ang mga simpleng desisyon sa kanyang personal na buhay ay ipinagkait sa kanya. Ang sariling ama niya ang may hawak ng kontrol, gamit ang dahilan ng proteksyon, ngunit sa likod nito ay isang sistematikong pagbura ng kanyang kalayaan. Ngayon lamang siya unti-unting nakakawala. Ngunit malaki na ang pinsalang naidulot. Isang babae na may talento, kasikatan, at yaman, ngunit walang kalayaang mamuhay ayon sa sariling kagustuhan. Sa kabilang banda, si Taylor Swift ay isang halimbawa ng kabaligtaran. Isang artistang piniling alisin sa kanyang paligid ang mga taong ginagamit siya. Tinapos ang mga mapang-abusong kasunduan, binili ang karapatang maging malaya sa kanyang sining at damdamin. At ngayon, hawak niya ng buo ang direksyon ng kanyang karera. Hindi ito dahil sa swerte. Ito ay resulta ng matatag na desisyon. Desisyong patahimikin ang mga bagay na nananakit. At alisin, nang hindi kailangang manira, ang mga bagay na hindi na dapat manatili.
At marahil iniisip mo, paano kung kamag-anak ko? Pareho pa rin ang sagot. Dahil ang pagmamahal ay hindi katumbas ng obligasyong manatili. Maari mong mahalin ang isang tao at piliing lumayo para sa sarili mong kapayapaan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nangangailangan ng pagbabasura sa iyong dignidad. Hindi rin ito hinihinging isuko ang iyong katahimikan. Pwede kang magtakda ng malinaw na hangganan, bawasan ang dalas ng pag-uusap, o itigil ang pagbubukas ng damdamin sa mga taong paulit-ulit na hindi pinangangalagaan ang iyong kahinaan. At ang paggawa nito ay hindi pagiging makasarili, ito ay tanda ng emosyonal na karunungan. Sa pang-araw-araw, magsimula ka sa pagmamasid sa sarili. Ano ang pakiramdam mo pagkatapos mong makasama ang ilang tao? Pakiramdam mo ba ay magaan o parang laging may pasan? Ikaw ba ay nahihikayat o nawawalan ng gana? Kapag paulit-ulit mong nararamdaman ang pagkapagod matapos ang mga interaksyon, iyon ay isang hudyat. Kapag dumating ang sandaling iyon, huwag mo nang piliting magpaliwanag. Tigilan mo na ang pagnanais na maunawaan ka pa. Tahimik kang umurong. Dahil may mga bagay na ang oras, ang katahimikan, at ang distansya lamang ang makapagsasabi kung alin ang tunay na mahalaga. Si Seneca ay minsang nagsulat, iwasan mo ang mga taong nagpapabigat sa iyong paglalakad. Isa itong pahayag na kayang baguhin ang iyong landas. Hindi ito tungkol sa pagkamuhi, kundi sa hindi pagpayag na patuloy kang mawalan ng kapayapaan sa pahintulot mo mismo. Ang tunay na kalayaan sa damdamin ay nagsisimula sa sandaling hindi mo na kailangang bigyang katwiran ang mga bagay na paulit-ulit kang sinasaktan. Kapag napagtanto mong mas mabuti paminsan ang mapag-isa kaysa mapalibutan ng mga taong unti-unting hinihigop ang iyong lakas. At madalas, sa gitna ng tahimik na paglayo, hindi galit, kundi matatag na pa siya, muling lumilitaw ang puwang para buuin muli ang iyong lakas. Ang tunay na nagmamahal ay marunong igalang ang iyong mga hangganan. Ang lumalapit lang kapag ikaw ay wala na sa sarili, kailan may hindi tunay na nariyan para sa'yo. Hindi ka nilikha upang sumunod sa mga inaasahan ng iba. Nilikha ka upang mamuhay ng totoo, ayon sa sarili mong landas. At kadalasan, nagsisimula ang iyong paggaling sa simpleng desisyong itigil na ang paghabol. Lumayo ka, tahimik pero buo. Hindi mo kailangang maging maingay para magbago ang iyong buhay. Ang kailangan lang ay dahan-dahang putulin, may pag-unawa at kababaang loob, ang mga bagay na umaagaw sa iyong kapayapaan. Maaaring ito'y ang labis na pagnanais mong pasayahin ang lahat, ang bigat ng lumipas, ang pagkukunwari ng kontrol, o ang mga ugnayang halos hindi ka na makahinga. Sa oras na matahimik ang lahat ng ito, maririnig mong muli ang sarili mong tinig. At sa linaw na ito ipinapanganak ang tunay na lakas. Kapag isinabuhay mo ito ngayon, kahit sa isang simpleng kilos, tulad ng isang tahimik na desisyon, isang pagtangging matagal mo nang hindi nasasabi, o isang saglit na pag-pause para magnilay, sapat na yon upang mabago ang takbo ng iyong araw. At kung ito'y patuloy mong gagawin araw-araw, maaari nitong baguhin ang direksyon ng iyong buong buhay. Ngayong nauunawaan mo na ito, may isa ka pang hakbang na maaaring gawin. Ang bidyong lumilitaw ngayon sa iyong harapan ay makakatulong sa iyong makaakyat pa sa susunod na antas ng iyong paglalakbay. Mas lalo mong mauunawaan ang karunungan ng mga pilosopong Stoiko, at maaari kang maging kahit isang bahagdan na mas mahusay kaysa sa kung sino ka ngayon. At sa huli, iyon ang mahalaga. Ang patuloy na pag-unlad. Kahit tahimik. Maraming salamat sa iyong presensya. Inaabangan kita sa susunod na video.